Bago fiesta, naglilinis ako ng bahay at inayos ko ito. Ito yung before ng ayos ng aming bahay. Ayan, marami pang mga kalat-kalat dyan. Hindi pa ako nakapaglinis. Yan ang sala namin, marami pang wallpaper noon. At ngayon ay naiiba na. At ayan, yung maukay. At yan yung lamisa dito nalagay sa may terrace namin. At dito pa yung ref namin. At yung dito naman ay di masyadong nagbago banda rito. Ayan yung sala, nandyan yung sala set. Dito pa noon yung sala set. At yan, nilipat ko na rin. Dati, yan yung aming sala. Ayan, sa time na yan ay sinimulan ko ng magbaklas ng mga wallpaper. Napakahirap parang tanggalin pag matagal na siyang nakadikit sa simento. Ayan, hirap na hirap ako dahil dikit na dikit ang mga wallpaper. Ilang years na rin yan nung nauuso noon. Ang wallpaper na nasa sala, sa kwarto, matagal ng panahon. Siguro maabot na ng ilang years na ito. At ayan, hinayaan lang namin dyan na dumikit. At naayos ayan kapag natatanggal. Pero ngayon, nagsawa na rin kami dahil nagkapunit-punit na ang mga wallpaper. Kaya nakapag-decide kami na pinturahan na lang maputi para naman pag madumihan ay madali lang siyang i-retouch. At ayan, ang pangit pa ng simento kasi hindi siya clear, hindi siya clean. Ano siya, medyo wala pang finishing talaga yung makinis. Kaya dikit na dikit ang wallpaper niyan. Dikit na dikit doon sa mga kunting mga butas-butas niya. Hindi kasi siya masyadong naka-plain ang simento dito. At ayan, hirap na hirap ako. Ilang araw ko rin ginagawa ang paglilinis ng bahay nito. Lalo na itong wallpaper na nakadikit. Napakahirap niyang alisin. At ayan naman, aking ginagawa ay talagang pinagtsatsagaan ko habang walang pasok. Ayan, inusog ko ang mga upuan dahil nahirapan ako mag-alis lahat ng wallpaper. At pagkatapos kong alisin ang mga wallpaper, inalis ko naman ang mga pako na nakadikit dahil maraming frame noon dito. At nung naalis ko na yan lahat, ang hirap din tanggalin kasi dikit na dikit ang mga pako. Medyo mahirap nga, di tayo panday. At ayun na nga, medyo nahirapan ako talaga dito sa pagtanggal dahil napakaraming pakong nakadikit. Kasalanan ko rin to dahil naglagay ng frame dito, umakit na ako sa may lamisa. Ayan, nag-iisa lang kasi ako dito dahil nga lahat ay wala, nag-aaral, nagtatrabaho. At ayan, sinikap ko talagang malinis ang simento bago malagyan ng pinturang maputi. Ito namang simento dito ay hinintay ko lang na dumating ang aking mga kasamahan para sila ay tutulong na mamintura. At next naman na inalis ko ay pumunta ako dito sa may TV. Yung TV namin sila kasi to. Inalis ko ang pagkalagay sa kanyang stand. Napakahirap dahil nga mag-isa lang ako. Di ko alam kung paano ko saluin pag tanggal ko ang mga pako ng TV. At sinikap ko talagang alisin. Ayan, dahil napaka-powerful ng ating mga braso, no? Napakalakas natin. Mag-isa lang pero naalis ko rin talaga yan. Mag-isa lang ako nagtanggal niyan dahil walang ibang matawag. Dahil mga bata lang ang kasama sa bahay. At ayan, pinagsikapan ko, napakahirap, nangalay talaga ako dyan. Ayan, inalis ko yung TV niya. Next, yung inalis ko naman yan ay yung kanyang pinaglagyan. Yung kanyang stand, yung nakadikit sa wall. Inalis ko para pag nagpintura na ay hindi kami mahihirapan na maraming harang-harang sa simento. Para madaling pinturahin, walang maraming pako at mga sagabal sa pagpipintura. Dahil nga yung roller ay para tuloy-tuloy naman at pangit pa yung simento nito at meron pang harang. Ay medyo mahirapan talaga kami. At dito naman sa part na ito ay nailipat ko na ang sofa. Nilagyan ko ng kortina. Medyo nahirapan akong mag-ayos ng kortina dahil walang ibang kortina. Wala kaming maraming magaganda. Hinahanapan ng paraan kung paano pagandahin ang aking sala. At ayan, nilagay ko ang mga aking mga Barbie, mga stock toys ko, mga Barbie doll ko yan. Yan, yung naka-blue. Ayan, yung Barbie ko. Pangarap ko noon, magkaroon ako ng malaking Barbie. Ayan, nakabili rin ako sa wakas. At ayan na, inaayos-ayos ko kortina. Pero pinapalitan ko pa rin yan kasi komportable sa pagkalagay ng kortina. Nilagyan ko pa dyan yung bandang gitna. Medyo, pag ako talaga nag-aayos, ay napaka-perfectionist ko. Ganun. Napaka-perfectionist ko. Hindi ko komportable hanggat di ko makitang makaaya-aya at kaganda-ganda na. At ayun na naman. At dito naman sa dating sala ay gagawin naming dining area at ayan, nagpintura ng mag-ama. Sila na nagpintura. At ayan, nagtutulungan pati ang aming bunso. Baby bunso ay napakahilig kasi nito mag-paint. Ayan, sumali rin siyang maghagod. Basta nagpipintura sa bahay ay sasali siya. O diba? O talagang pintor niyan na mahilig siyang mag-art. Kaya yan, nakikialam talaga sa pagpipintura. At ayan, may dumating na TV na yan. Dumating ng mister ko niyan. Nag-ano na siya ng TV dahil nga sira na ang aming TV para makapag-video okay naman at nagpipintura na sila.
At ayun na nga guys, last na ginawang pintura at ito na ang result. Dito na ang sala. Nilagyan ko na ng carpet. O, di ba? Ang ayos-ayos na, napakaaya-aya ng tignan. Ito na ang result ng aming pagod. Dito ko nilagay ang aming round table at ang salamin. Salamin. Hindi pwedeng walang salamin dahil makita ang kagandahan. At ayan, dito sa part na to ay hindi nagbago. TV lang ang naiba dyan. TV lang nilagay frame dati dyan. At ayan yung lamisa. Talagang parang may pabinyag ang aura. Ayan, dati sala yan. Ginawa kong dining area para mas malapit siya sa kusina. Ayun, nagkulay white na ang dating sala naming may wallpaper. At ayan na guys, napakaganda na para sa akin. Ganda ng tignan. Ang aming pinaghihirapang linisin. Ito na ang result. Ayan, simple lang naman ang aming sala pero komportable dahil malapit sa kalsada at medyo mahangin ang kanyang aura, kanyang pwesto. At ayan, nilagyan ko naman ng mga flower base. Luma ng aking mga flower base na yan, inayos-ayos ko lang dahil nga ayaw ko yung bili na bili. Hanggat kaya pang ayusin ay naayos ko. Yung mga flower kong yan ay napakatagal na talaga. At ayan na ang result ng hirap ng ilang oras ng aking paglilinis. Dito na yung banda TV para safe naman TV. Ayan mga batang lagi lang sa TV at mga gadget yan. Libangan lang talaga nila sa loob ng bahay ay ang mga gadget. At ayan noon, dumating na ang TV, ayan libang na sila. Ayan na ang sala namin noon. Ngayon ay naging dining area na at nalagay din ako mga frame para naman magandang tignan, hindi white lang color. Para may buhay naman konti ang wall. Hindi na halata ang mga lubak-lubak ng aming simento. Ayan, kulay puti na. Ayan ay dining area natin. Nilagyan ko rin ng pakortina para yan sa fiesta nun. At ayan, hindi ko pa ilalis hanggang ngayon dahil gusto ko nakikita ang kortina. At ayan na guys, ang result ng ilang araw ng pag-general cleaning. Medyo colorful din ang aming sala, no? Dahil yan lang naman ang aming gamit, yan lang din ang aking na-apply. Ayun lang ating video. Thank you so much. Thank you for watching guys. General cleaning.